ilang mga kwento-kwento o kababalaghan na nanakot o gumulantang sa marami. Ang ilan sa mga ito, hindi naman napatotohanan hanggang sa naging alamat na lang o urban legend. Balikan natin. Ilang araw bago ang 1992 presidential elections, kasagsagan ng labanan sa pagka-presidente sa pagitan ni Fidel V. Ramos at Miriam Defensor Santiago noon. Please remember, God is watching. Nung biglang nalihis ang atensyon ng publiko dahil daw sa isang aswang in the city. Ang headline noon sa mga pahayagan, manananggal gumagala sa Tondo. Ayon sa mga kwento-kwento, nakatira raw ang pinaniniwalaang manananggal sa isang lumang bahay sa Gagalangin. Tuwing madaling araw, madalas daw dumungaw ang babae. Paggabi, maraming tao sa labas pagdating ng alas 12. May mga nakaabang nakaupo pa dahil daw lalabas daw yung manananggal. Lumalabas nga. Pag dumungaw siya ng alas 12 o hating gabi, napapagkamanan siya, gaganyunan yung mga nasa harap. Ang pinagsuspetsahang manananggal, ang di manoy kasambahay sa naturang bahay. Ang mga tanod, rumonda na. Pero ayon kay Danilo, dating tanod at isa sa mga rumespondi noon sa tagal daw ng pagtitik-tik nila sa pinanghihinalaang bahay na kumakanlong daw sa manananggal, wala naman daw talaga silang nakitang kahit anong maligno. Pinatawag lang po kami, kaya nagpuntahan kami, nag-responde kami. Kung manananggal yun, sa tagal namin nagpunta ron, nag-antay, wala naman lumabas. Wala rin naman daw nakumpirmang nabiktima. Sabi rin ng ilan, marahil malaking paniki lang ang namataan noon ng mga miron. Hindi naman kasi dati ganun yung bahay na yun eh. Dati iba-iba yung nakatira lang dun. Tapos hindi naayos, tas puro parang sapot-sapot lang. Yun lang. Tapos kala nila may manananggal. Binalikan namin ang bahay na napagbintangang may nakatirang manananggal. Pero ang may-ari ng bahay, tumangging magpaunlak ng panayam. Ang pagkalat ng kwento tungkol sa manananggal, maaari raw may kinalaman sa papalapit na eleksyon noon. Ang mga Pinoy kasi napaka-superstitious. No? Kasi yan yung impluensya natin ng mga Espanyol eh. Kaya may tendensyang paniwalaan talaga ito, lalo na nung mga matatanda. Actually, black propaganda, of course, malinaw naman yan, no? Wala namang napatunayang totoo yung manananggal sa Tondo. Later nga, ginawa pa yung pelikula, yung Multo in the City, Manananggal in the City. Talagang balak talagang sirain ng isang personalidad dahil napaka-popular nito. Ang bulubundukin ng San Antonio na siyang lugar na inaako ni Judiel bilang apparition site ay siya ring lugar na pinagpakitaan din kay Ronnie ng Birheng Maria. Noong dekada 90, ang araw sumayaw, kaya may binansagang Dancing Sun. Kuwento ni Aling Milagros, isa sa mga nakasaksi sa di manoy pagsayaw ng araw noong 5 ng Marso taong 1993. Yung hapon na yun, patapos na ang misa, bigla na pumasok si Congressman Spiras. Nagsisigaw, "Come on, look at the sun, sabi niya. Pagkatapos noon, di umano, nagpakita ang mahal na birhen. Nakita ko yung sun na talagang laki-laki na parang nag-move na ganyan, nagro-roll. Pag nag-roll na ganyan, makita mo nakapan yung mukha ni Mama Mary. Yan, ikot, different colors na ganyan. Sabi ko, Lord, forgive us. Ganon. Siguro ang isip ko, marami na kami sigurong kasalanan dito.
Usapan din sa Agoo ang di umano'y pagluha ng dugo ng imahen ng Birhen. Dahil sa mga kakatwang pangyayaring yon, dumagsa ang laksa-laksang mga deboto. Parang sa pelikulang Himala, kung saan ang tila tumayong Elsa, ang 12 anyos noon na si Judiel Nieva. 10 taong gulang pa lang daw si Judiel, pinapakitaan at kinakausap na raw siya ng Birheng Maria. She's a very beautiful lady. She stands at 5'9" or 6. Parang yung matangkat, hindi ko masyado ma-measure siya. Pero her color eyes, she's bluish brown. Para bang ayaw mo nang putulin yung tingin na yung dalawa, na you're at peace if you see her. Matapos ang 2 taon, sinabihan daw siya ng Birhen na magpapakita rin daw siya sa publiko. At doon na nga raw naganap ang sinasabing pagluha ng imahen. Alam mo, kung tutusin, wala akong dapat babaguhin. Because that's the will of God. Alam kong paraan ng Diyos ito para lang makita nga niya kung sino talaga ang anak niya. Taong 1993, bumuo ang Simbahang Katoliko ng Diocesan Commission on Inquiry para imbestigahan ang mga pangyayari sa Agoo. Sa tulong ng NBI, nalaman na ang dugo na sinasabing iniluha ng Birhen, dugo pala ng baboy. Natuklasan din na ang mga mensaheng sinulat at sinabi noon ni Judiel sa mga tao ni hindi raw original. Makalipas ang 1 dekada, si Judiel nag-iba ng itsura. Binalikan ng aming team ang tinawag na Apparition Hill, kung saan sinasabing nagpakita di umano noon ang Birhen at kung saan nakita rin di umanong nagsayaw ang araw. Mapuno at madamo na ito ngayon. Bihira na lang ang dumarayo. Hindi katulad nung dekada 90 na ito'y naging tourist spot. Sino bang may ayaw sa Himala? Marami sa atin naghahangad nito. Maging mapanuri at huwag magpaloko.